Ang hirap talaga maging OFW, lalo na yung part na aalis ka na ulit matapos ang maikli pero masayang bakasyon dahil nga lalayo na naman sa pamilya mo. Babalik na kasi kami ulit ni King Kong sa Quezon at siya naman soon ay pa-Japan na ulit. Konnichiwa, Jana des, isa kong dating OFW sa Japan na ngayon ay for good na muna dito sa Pinas. Today is September 16, 2024, Monday. Ito na nga yung last day namin dito sa Maitum at babalik na ulit kami ng Quezon Province. At dahil babiyahe nga kami ng matagal, kailangan kong isuot itong belly support ko. Nakakatulong talaga to kasi nga ang bigat na ng tiyan ko at kahit papaano, hindi siya napupul ng gravity masyado yung tiyan ko. Tsaka pag wala kasi nito, mas lalo akong naiihi. Meron nga itong 3 belt. Kung medyo maliit-liit pa yung tiyan nyo at nasa first trimester kayo, pwedeng yung una lang ang ikabit nyo. Pero kapag ganito medyo malaki-laki at mabigat na, nilalagay ko na din nga yung sa likod para may support din doon kasi merong bone yun. At tsaka ito naman, last strap, depende na sa inyo. Minsan tinatanggal ko din talaga yun kasi nangangati yung tiyan ko. Sa TikTok shop ko pala to nabili at tingnan nyo na lang din yung yellow basket ko kung gusto niyo din. Pinababa ko na nga din kay King Kong yung mga maleta namin para mabilis na nga bitbitin mamaya pag aalis na kami. Bago bumaba, nilinis ko nga tong kwarto na pinagstayan namin sa loob ng 21 days. Maraming salamat kay Ate Goldie kasi kwarto niya talaga to, pinahiram niya lang sa amin. Minsan nga nagkakatakutan kami dito pero mas madalas naman yung tawanan. Maaga pala kaming gumising nito kasi plano namin umalis ng mga past 8. Pinababa na nga din ako kasi dito talaga kami kumakain lagi sa karinderya nila Auntie Tess. Eto pala si Ate Goldie, bago nga kami kumain, nag-demo muna kasi siya ay merong practice teaching yata kasi education ang kanyang course. Di ko nga maiwasang malungkot dito kasi ito na yung last na kain namin dito sa loob ng 21 days, halos araw-araw dito kami kumakain. Buti na lang at nandito din si Maria, na kapatid ni Ate Goldie, kasi kompleto kami ngayon. Before ang araw na to pala, bumili din ako ng breads pangbigay sa kanila, o diba, pan-diaries pa rin. As a simple token of appreciation na pagpapatuloy dito at pag-alaga sa amin ni baby dito. Pagpasensyahan nyo na po ang tinapay na ito. Binigyan ko nga din isa-isa yung mga angels ni Auntie Tess dito sa kusina, kaso kinulang kay Tito. Sorry uncle, nakain ko po kasi yung iba kaya nagbeso na lang ako at nagpaalam sa kanya. Hiyang-hiya nga ako dito at nakain ko kasi. Nagpaalam na nga din ako dito kay Ming na pinangalanan ko na din na Garfield. Pagkatapos nga namin kumain, isa na nga nagpaalam sa amin sila Auntie Tess, si Mama Arlene. Ay, iyak na ang mama, ihagulhul. Nung una nga sabi ni Mama ayaw niya magstay kasi alam niya maiiyak siya. Pero buti na lang nagbagong isip niya at nakapagpaalam pa nga kami sa kanya sa huling araw. Nakakalungkot talaga yung mga ganitong paalaman. Alam din kasi namin na matatagalan bago kami ulit makabalik dito. Manganganak kasi ako sa Quezon, sa amin, at si King Kong naman magja-Japan ulit, baka matagalan pa ulit ang uwi. Shoutout po sa inyong lahat, Ate Goldie, Auntie Tess, Marian, Uncle, kay Kuya, kay Billy, kay Mama Arlene, sa mga angels ni Auntie Tess sa kusina. Maraming salamat po. Buti na lang at along the highway lang kami dito, kaya mabilis lang din kami nakasakay ng bus. Naiiyak na talaga ako ng mga time na to, pero kailangan na naming umalis. Syempre kung nalulungkot ako, mas nalulungkot tong isa, nagpapakatatag lang. Kaya nga pag naalis yan minsan at makikipagbanding sa mga friends niya, hinahayaan ko syempre. Basta't dapat may pasalubong lagi pag uwi, diba King ko? Mga 3 hours nga yung biyahe hanggang Jensan at pamula dito sa Jensan, nagtaxi na lang kami papunta sa airport. Buti na lang mabait yung nasakyan namin. Ang bilis talaga ng panahon, dati lang pinaplano namin to nung nasa Japan kami, kung ano yung mga gagawin namin pag uwi namin. Sobrang exciting kasi nung trip namin na to kasi first time lahat namin. First time namin magsama ng ganito katagal. Makapag-banding kami both sa hometown ko at saka sa hometown niya. Ako nga din sa nakainin namin, napakamahal nung tapa. Tapsilog daw, hindi naman sinangag. Tapa kanin, tas wala pang kamatis at itlog. Abay, 250. Overpriced pa sa overpriced. Ay, parang pang 60 pesos lang yun. Anyway, wala naman kaming choice at kinain pa din naman namin. Para makainom na nga din ako ng gamot. At ayan na, pumasok na kami ng airport, nag-check-in. At pinatuka na naman nga ako ni King Kong. Thank you. Medyo maaga-aga nga kaming dumating. Mga ilang oras din kami nag-antay. Pero mas okay na yun kaysa sa late, no? Gusto nga sana namin muna magpahinga dito kaso sobrang ingay. Nung malapit na nga kaming mag-boarding, pinag-fill up na nga ako yung details para sa mga buntis. And bago ako umalis, merong nakakilala at nanonood daw po ng vlogs namin. Hello po. Syempre nauna tayo kasi buntis privilege. At ako'y talagang pagod na din nito. Alam nyo naman ang energy ng buntis, kakapirang ko, tas ang bigat nga ng tiyan. Minsan nga ito si King Kong ang bilis maglakad. Sabi ko, dahan-dahan at buntis ang kasama mo. Nalilimutan niya daw. Eto nga't inaasar ko, tinihimos-himos ko ang binti. Tatawa-tawa. Mga 2:30 yata yung flight namin nito at dumating kami ng Manila before mag-4. Ang bilis lang pala ng biyahe ng Manila to Jensan, Jensan to Manila. Mga 2 hours lang. Mas mabilis pa nga kaysa sa pamula Manila hanggang sa amin sa Quezon Province. At ito na nga yung totoong pagsubo kasi ang layo pa ng nilakad namin. Sabi ni King Kong kung gusto ko na daw bang mag-wheelchair. Sabi ko wag na para maka-exercise
surprise din ako. Eto nga't very daddy na ang ganap niya dito, nag-aantay ng mga maleta. Thank you so much daddy, at ikaw nagbubuhat lahat. Wala palang susundo sa amin kaya nag-grab lang kami pamula airport hanggang Buendia dun sa terminal ng Jackliner kasi biyaheng Quezon Province yun sa Candelaria. Palobat na yung cellphone namin ng mga time na to, pati kami palobat na din. At finally, sa wakas, magi 11 PM na nga dumating kami dito sa bahay. Sinalubong nga kami ni Eloise nitong pusa namin na first time din namin malayo ng ganung katagal. Sobrang nagwo-worry nga kami at baby namin kung kailan kami nag-alaga talaga ng pusa. Yung pusa naman hindi malambing. Kita niyo yun, sinampal pa ako. Inampon ko kasi to simula baby siya, kaya siguro spoil siya. Pero aminin nyo, parang mas malambing talaga yung mga stray cats, no? Kasi siguro kulang sila sa love. Akala ko pa naman may isama ko to sa mga TikTok ko, pero tingnan nyo naman kung gaano kumawala. At syempre, sinalubong din tayo ni Mama Lulu. Na-miss ko nga din to't lagi niya kaming pinag-iingat ni baby. Gulat na gulat nga siya at napakalaki ko na daw. Inaasar pa nga ako na wag ko na daw suotin tong dress na to para daw akong si Boobsy. Ang cute tingnan kapag buntis, no? Pero ang hirap-hirap pala talaga. Kinailangan na din pala naming umuwi ng mga time na to kasi kailangan ko din magpa-check up sa aking OB-GYN for the month of September. Syempre kasama pa rin si King Kong. At yun naman ang abangan nyo sa sunod na vlogs namin, and that's it for today. Jane, mite ko arigato. Bye bye. See you on my next vlog.